Nang mapagtanto ni Goku na ang sumpang tumama sa kanya ay maaaring sumira sa buong pag-iral, pinili niyang ialay ang sarili niya. Ngunit ang kanyang sakripisyo ay nagpasiklab sa galit ni Zeno, na nakita na hinayaan ng buong ikapitong universo na bumagsak si Goku, kaya nagpasya siyang tuluyan itong burahin. At bago pa makumpleto ang pagbura, isang misteryosong nilalang ang lumitaw, kahawig ni Goku at Vegeta, isinilang mula sa Universe 7 at siyang pumigil sa kapangyarihan ni Zeno. Kasabay nito, nagising si Goku sa isang lugar na hindi kabilang sa mundo ng mga buhay ni sa mga patay, kung saan may naghihintay sa kanyang isang sagradong nilalang na walang malinaw na layunin. Sino ang nilalang na ito at nasaan si Goku? Tuklasin natin ito ngayon sa susunod na arko at episode. Sa isang lugar na walang kahawig sa anuman, walang langit, walang lupa, at walang masusukat na oras, natagpuan ni Goku ang kanyang sarili na nakatayo. Na para bang ang pag-iral niya roon ay sa pilitang ipinataw sa kanya. Sa kanyang harapan ay isang misteryosong nilalang na dahan-dahang nagtaas ng ulo. Sino ka? Nasaan ako? Ang huli kong naaalala ay isinakripisyo ko ang sarili ko. At sa sumunod na sandali, isang kalmadong tinig ang dumating sa kanya, hindi malamig at hindi rin mainit. Goku, mabigat ang paghukom sa iyo rito, at ang presensya mo rito ay hindi isang pagkakataon. Natigilan si Goku. Nagsimulang lumapit ang nilalang, walang malinaw na galaw, na para bang dumudulas ito sa kawalan. Napabuga ng hindi mapakaling hininga si Goku. Ano ito? Ikaw ba? Ikaw ba ang sumpa? Walang sagot. Patuloy itong lumalapit hanggang sa huminto sa mismong harapan niya, mukha sa mukha. Ngunit hindi makita ni Goku ang mga anyo nito, na para bang natatakpan ang mga iyon mula sa mismong pandama. Mahigpit na kinuyom ni Goku ang kanyang kamao, at nagliyab ang kanyang mga instinct. Kung ikaw ang natitirang bahagi ng sumpa, tatapusin kita rito. Naglaho si Goku sa isang iglap at nagpakawala ng mabilis na suntok, ngunit huminto iyon na para bang nilamon ng isang di nakikitang pader ang tama. Lumaki ang mga mata ni Goku sa pagkabigla, at sa isang kisap mata ay naramdaman niya ang isang kamay na mahigpit na sumakal sa kanyang liig. Madali siyang inangat na nilalang na para bang wala itong anumang pagsisikap. Nabulunan si Goku habang basag ang tinig na nagsabi, bakit ako mismo? Inalis ko na ang sumpa. Isinakripisyo ko ang sarili ko. Bakit bumalik ito sa akin kahit pagkamatay ko? Lalong lumapit ang tinig ng nilalang habang hawak pa rin siya, dahil ikaw ang nilalang na higit na sumira sa kaayusan ng mga universo, at ang siyang dahilan kung bakit pinakamadalas ginamit ang Dragon Balls upang magligtas. Bumilis ang paghinga ni Goku. Isinilang ang sumpa mula sa takot, at bumangga ito sa tanging nilalang na hindi natatakot. Ibinaba ni Goku ang kanyang tinig sa tunay na pagkagulat. Kaya pala nakita nila akong isang panganib. Kaya pala naisip ng mga kaibigan ko na ilayo ako. Sa una ay walang sagot. At bigla, pinagdikit na nilalang ang kanyang dalawang daliri, at mula rito ay lumabas ang isang napakakakaibang enerhiya na yumanig kay Goku sa isang matinding kuryenteng nagpasigaw sa kanya. Napabangon si Goku sa sakit, at narinig niya itong magsalita sa matatag na tinig, binigyan kita ng bahagi ng aking enerhiya, laban sa kamatayan, dahil ang naghihintay sa iyo ay napakasakit. Dahan-dahang itinaas ni Goku ang kanyang ulo, nalilito. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba malinaw na namatay na ako? Sandali, sa mga salita mo, tila hindi ikaw ang sumpa mismo. Kung gayon, sino ka at nasaan tayo? Natahimik ang misteryosong nilalang ng ilang segundo na para bang ibinalik siya ng tanong sa isang malayong alaala. Pagkatapos ay sinabi niya, hindi ka namatay, ngunit wala ka ng orihinal na katawan. Espiritu mo na lamang ang narito ngayon. Ako ang humila sa iyo papunta sa lugar na ito nang mabigyan ako ng pagkakataon. Nasa loob ka ng Super Dragon Balls, sa mismong puso ng dragon na ako mismo ang lumikha. At ang pangalan ko ay Zalama. Lumaki ang mga mata ni Goku sa pagkabigla. Ano? Kung gayon, hindi ikaw ang sumpa? At nasaan ang katawan ko ngayon? Sumagot ang isa sa nakamamatay na lamig ng tinig, hindi mo naalis ang sumpa, Goku. Hindi ito natapos. Nag-evolve ito, ninakaw ang iyong katawan, nagkaroon ng kamalayan at naging isang malayang nilalang. Napaatras si Goku, na para bang mas mabigat pa ang salitang iyon kaysa sa anumang pag-atake. Pero paano nangyari ang lahat ng ito? Bakit wala ka roon upang pigilan ang sumpa? Sumagot ang isa, malalaman mo kung paano, ngunit bago iyon, kailangan mong tapusin ang paunang yugto na kasisimula mo pa lamang, at ito ay masakit. Kinakailangan ito upang makapag-focus ka rito kasama ko. At dito, isang bugso ng mga pag-atake ang sumabog. Hindi karaniwang mga suntok, kundi matinding presyon sa buong kamalayan. Sunod-sunod na pag-atake mula sa di mabilang na mga orbi. Nasasaktan si Goku at hindi niya maunawaan. Paano ito nakapasok?
Bakit hindi natapos ang sumpa? Nauwi ba sa wala ang kanyang sakripisyo? Nilalamon ng mga tanong ang kanyang isip at wala siyang sagot. Nagsalita si Zalama, lahat ng pinagdaraanan mo ngayon ay may dalang karunungan at layunin. Mauunawaan mo ito kapag natapos na. Sa mismong sandaling iyon, sa labas na mundo, ang kataas-taasang reyna ay napatalsik mula sa trono ng pamamahala sa mga universo. Bumalik siya sa kanyang pribadong palasyo matapos magalit si Zeno sa lahat dahil hindi nila naprotektahan si Goku. Itinaas ng reyna ang kanyang tungkod at nagpadala ng agarang mensahe sa lahat ng kanyang mga anak. Iisang utos lamang. Magtipon kayo ngayon. Kaagad. Walang anumang dahilan. Nagmamadali silang kumilos, ang mga anghel, upang tumugon sa tawag na ito at alamin kung ano ang nais sabihin ng kanilang ina. Ngunit hindi tumugon sina Whis at Vados sa tawag ng kanilang ina. Hindi ito paghihimagsik, kundi isang sinadyang pasya. Tumayo si Whis, pagkatapos ay nagsalita sa kalmadong tinig na nagtatago ng lihim, may isang bagay na pinagkasunduan namin ni Vados. Hindi pa tapos ang panganib. Kailangan naming isama ang ilan sa inyo. Kailangan ninyo ng pagsasanay, kung hindi ay walang makakatagal sa darating. Dito, nanginig si Goten. Likas siyang tumingin sa kanyang ina. Alam na niya ngayon na ito ay buntis at natatakot siya. Nagpatuloy si Vados, magsasama kami ng hindi bababa sa 3 sa inyo. Sasanain kayo sa espesyal na time chamber ng planeta ni Beerus. Masigit itong advanced kaysa sa nakasanayan ninyo at makakagawa ito ng malaking pagbabago sa napakaikling panahon. Mahigpit na kinuyom ni Goten ang kanyang kamao. Hindi ko kaya. Hindi ko iiwan ang aking ina hanggat may panganib. Mananatili ako rito upang protektahan sila. Matapos ang ilang sandali ng pag-uusap, tumayo sina Trunks at Gohan kasama nina Whis at Vados at nagsabi, "Sige, gagawin namin." Sana ay matapos ito agad. Sumagot si Whis, "Mabuti. Beerus, manatili ka rito. Tulungan mo sila at protektahan ang natitira." Pagkatapos ay umalis silang lahat, at naiwan si Goten, mahigpit ang pagkakakuyom ng kamao, nakatingala sa langit at nagsabi, "Gaano man kapanganib ang darating, hindi ko hahayaang maging walang saysay ang sakripisyo mo, Dad. Poprotektahan ko silang lahat." Samantala, patuloy pa ring dumaraan si Goku sa paunang yugto. Patuloy na pinahihirapan, ngunit hindi niya lubos maunawaan ang dahilan ng yugtong ito. Sinasabi niya sa sarili, sana ay matapos agad ang yugtong ito. Kailangan kong makahanap ng paraan para makaalis dito. Ngunit paano ninakaw ang aking katawan? Lumipas ang ilang oras, at napagtanto ng lahat na lalo pang lumaki ang panganib. Kaya nagtipon ang mga God of Destruction kasama ang mga Kaioshin sa isang saradong konseho, hiwalay sa lahat ng universo. Punang tensyon ang lugar. Sinabi ni Belmod, naramdaman ninyong lahat ang kapangyarihang lumitaw. Ang nilalang na iyon, hindi natin alam ang pagkakakilanlan, ngunit malinaw na nagising ito dahil sa sumpa. Sinabi ng iba, hindi maaaring baliwalain ang nangyari kay Beerus. Hindi natin alam ang pinagmulan ng sumpang ito, ngunit ang ikapitong universo ay naging tunay na banta sa ating lahat. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa lugar. Pagkatapos ay nagsalita si Champa. Nakakatakot ang panaginip na nakita nating lahat. Sang-ayon ako sa inyo. Kailangan nating tuluyang alisin ang ikapitong universo. Nagpalitan sila ng tingin. Lahat sila ay sumang-ayon sa pasya. Ngunit bigla, may isang bagay na humati sa lugar na parang bumabagsak na bulalakaw. Isang napakalaking liwanag ang sumabog na nagpilit sa kanilang umatras. Nayanig ang buong lugar, nilamon ng liwanag ang lahat, at nang magsimulang humupa iyon, doon dumating ang matinding pagkabigla. Isa sa mga God of Destruction ang binagsakan ng nilalang na iyon. Iniunat nito ang kamay, ipinatong sa kanyang ulo, at pagkatapos ay nagsabi na may mapanuyang ngiti, malamig hanggang sa puntong nakakatakot, dito magsisimula ang aking paglalakbay, at magsisimula na ngayon ang paglilinis. Wala pang isang segundo ang lumipas. Pagkatapos, isang pagsabog. Tuluyan at marahas na naglaho ang God of Destruction. Nanigas ang mga Kaioshin. Walang sinuman ang nangahas magsalita. Iisa lamang ang tanong na sumisigaw sa kanilang mga isipan. Sino ang nilalang na ito? Humakbang pasulong ang mananalakay at mapanuyang nagsabi, paumanhin sa pagsira sa inyong pagpupulong, ngunit ang mga utang na naipon sa inyong lahat, oras na upang bayaran ang mga iyon. Nagpalitan ng tingin ang mga God of Destruction. Walang nakaunawa sa kanyang ibig sabihin. Maliban sa isang matandang Kaioshin na matalino at may malalim na kaalaman, biglang namutla ang mukha. Impossible. Kung gayon, totoo ang mga alamat. Ang mga hiling ay hindi kailanman walang kapalit.
Ang sumpa ay nabuo bilang isang entidad at ngayon hinihingi na nito ang kabayaran sa bawat hiling na ginawa ng pabigla-bigla. Lumaganap ang pagkalito. Isang Kaioshin ang nagsabi, pero bakit ang mga God of Destruction ang unang tinatarget? Sa sandaling iyon, itinaas ng mananalakay ang kanyang mga kamay. Isang pag-atake ang dumiretso kay Jin. Marahas iyon, direkta, walang pag-aalinlangan. Sinubukan gumalaw ni Jin, ngunit hindi na niya naabutan ang oras. Tumagos ang atake sa kanyang katawan. Isang panloob na pagsabog. Nabasag ang kanyang enerhiya at bumagsak siya. Nayanig ang mga bulwagan. Nanginginig ang iba. Walang nangahas huminga. Hindi nagbigay ng kahit isang segundo ang mananalakay. Naglaho siya. Isang direktang suntok sa tiyan. Isang kamay ang tumagos sa katawan niya, walang hadlang, walang laban. Dugo ang bumuhos mula sa God of Destruction bago siya bumagsak. Isang katawan na tila nawalan ng kaluluwa. Iwinaksi ng nilalang ang kanyang kamay at malamig na nagsalita, sino ang susunod? Dito, mahigpit na kinuyom ni Belmod ang kanyang kamao. Nilamon ng galit ang kanyang takot. Buong bilis siyang sumugod, ngunit biglang naglaho ang nilalang at lumitaw sa kanyang likuran. Ipinatong nito ang kamay sa balikat ni Belmod. Sa una, hindi nakaramdam si Belmod ng sakit. Kawalan ang naramdaman niya. Mahinang sinabi ng mananalakay, maniniwala ka ba kung sasabihin kong ako mismo ay nagulat dito? Natigilan si Belmod. Nagpatuloy ang nilalang, hindi ko inaasahan na ang pagkontrol sa dalawang katawan ay magbibigay ng ganitong resulta. Lumaki ang mga mata ni Belmod, ngunit ang mga salita ay malinaw na umabot sa pandinig ng matalinong Kaioshin at doon niya naunawaan. Pagkatapos ay sinabi niya sa gulat, ngayon naiintindihan ko na. Ang sumpang tumama kina Vegeta at Goku ay kumontrol sa parehong mga katawan. Nabuo nito ang mga Potara Airings ng kusa at nakamit ang isang uri ng fusion. Ngunit isinakripisyo ni Goku ang kanyang buhay, kaya bakit nanatili pa rin ang kanyang katawan bilang bahagi ng sumpa? Sa sandaling iyon, bumagsak si Belmod sa harap ng lahat, isang kahihiyan na hindi pa kailanman nakita ng mga Diyos. Sa loob ng Super Dragon Balls, sumisigaw si Goku. Wala siyang nakikitang atake, enerhiya, o kalaban, tanging purong sakit na walang tigil. Basag ang tinig ni Goku, ano ito? Bakit ganito ang pagdurusa? Dumating ang tinig ni Zalama, lahat ng nararanasan mo ngayon, Goku, ay isa lamang napakaliit na bahagi, 1% ng naranasan ko sa loob ng milyon-milyong taon.